Okay, good day. Ito yung parts by parts ng ating prototype. Isa tayo dito sa taas, pababa tayo para hindi masyadong nakakalito. So dito meron tayong 3D printed handle. Ang material natin sa mga 3D printed parts natin kaganito ay PETG, which is food grade. So dito naman sa ating top plate, gumamit tayo ng GI sheet na may kapal na 1.6 kung di ako nagkakamali. Yan. Tapos dito, dinamitan natin siya ng hinges para may bukas at sara natin yung top door natin. So ito yung top door. Kaya tayo may top door para mailagay natin yung wait lang, may bukas natin tong area to. Tapos bubuksan natin tong isa pang door or enclosure para naman malagyan natin ng tea leaves tong loob ng container natin. Okay, sara muna natin ulit. Okay. Dito naman meron tayong pintura na ginamit. Ang ginamit natin dito ay epoxy enamel. Gumamit tayo dito ng urethane thinner para maganda yung pagkakatunaw sa kanya. So meron tayong epoxy enamel primer, tapos epoxy primer pala, sorry. Tapos epoxy enamel yung pinaka-kulay gray natin. Yan. Tapos dito meron tayong dalawang pilot lamp. Itong isa yung pula, tsaka yung dilaw. Ang pula nag-i-indicate na may supply or buhay na yung machine natin. Tapos dito naman itong dilaw ay nag-i-indicate naman siya na ongoing yung process ng machine natin. Dito meron tayong 3D printed enclosure para sa ating LCD. Yan, tsaka sa ating keypad. Ang LCD natin ay 20 by 4 yung kanyang specification. Ibig sabihin nun, pwede tayo maglagay dito ng 20 characters horizontally, tapos 4 characters vertically. So, pwede nyo siyang punuin, pero sa case natin, hindi naman siya laging puno. Tapos dito gumamit tayo ng keypad para ma-set natin yung mga kailangan natin i-set. Kalimitan ng sineset natin dito ay yung dami ng tea bag na kailangan nating lagyan sa isang operation. Okay. So dito, same material dito, GI sheet or galvanized iron sheet na pininturahan natin. Dito meron tayong button. Itong button na to ginagamit natin sa pag-start tsaka pag-pause ng process. So pag na-set na natin dito yung parameters or yung dami ng tea bag na gusto natin, pindutin lang natin to mabubuhay na yung process or ongoing na yung process, mag-start na yung process yan. So, mag-i-start yung process, iilaw na to, tapos iikot na yung conveyor natin. Dito naman sa conveyor natin, or rather, dito sa upper part ng conveyor natin, meron tayong, itong part na to ay panghawak natin ng servo. Yung servo natin ay MG996R. Ginagamit natin siya para ma-turn or mailipat yung pwesto ng tea bag na makukuha natin dito. So, mula dito sa side na to, lilipat to, punta dito. Yun yung ginagawa ng servo natin dito. Tapos, balik natin siya. Dito naman, itong kulay blue na servo, SG90 ata ito. Siya naman yung nagko-close at nag-o-open itong part na to. Yan. Yun yung kanyang pinakatrabaho. Pag kinlose nyo yan, magigrip niya yung tea bag dito, tapos bubuksan siya, babapatak siya dito. Dito naman meron tayong funnel or imbudo para mapasakto or mapatama natin yung patak ng tsaa mula dun sa pan natin sa likod or yung pinaka weighing scale natin papunta sa mga tea bag natin. Ito. Yan. Tapos dito meron tayong proximity sensor. Ang tinagawa ng proximity sensor ay inaalam niya kung meron bang tea bag sa slot na nakatapat sa kanya. So dito meron pa tayong isang sensor. Ang tawag sa kanya ay photo interrupter. Yun yung parang pinipigilan niya yung nasesense niya kung
may naka-block or may nakaharang dun sa laser ang alam ko yun dun sa light na dumadaloy papunta sa kanya. So pagka dumaan to, yan, mahaharangan nung nitong parang stick na to yung sensor natin. Kaya ang lalabas kay Arduino or madetect niya na may slot dito. So ngayon pag na-detect niya na may slot dito, i-check naman ni proximity sensor kung sa slot na to ay merong tibag na nakalagay. So pag may tibag na nakalagay siya, magpo-proceed yung process natin. Okay. Itong mga slot naman na to ay 3D printed din na PETG din yung ginamit nating material. Tapos dito naman gumamit tayo ng 428 chain na pang motorcycle. So itong ating sprocket ay 428 din. Dito sa kabilang side meron din tayong sprocket para sa tension. Itong mga puting to PETG din siya. Tapos dito sa part na to, itong mapapansin yung medyo pink na part, silicone grip siya. Or nilagyan natin siya ng silicone para mas maganda yung kapit ng mga tibag para hindi siya dumudulas. Dito meron tayong ito yung photo interrupter, ito yung itsura niya. Yan, nawawala sa focus. Yan. Tapos ito yung unang design ng slot natin. So same pa rin naman yun yung stick na nandoon sa likod. So ito yung pinaka-slide natin. Papatak dito yung tibag, tapos dapat i-station doon. Tapos itong part na to, ito yung tray. Matatanggal to para in case na gustong ilipat ang pwesto or dalhin kung saan man, pwede siyang dalhin. Okay, dito tayo sa gilid. Sa side naman, meron tayong cover ng exhaust fan natin. Ito. So yung exhaust fan natin, naglagay tayo para hindi masyadong mag-accumulate yung init sa loob. Tapos dito, ang ating patungan ay gumamit tayo ng 1x1 na tubular GI. Tapos sa baba, meron tayong caster wheel para madaling mailipat kung saan pwesto gusto ilagay yung prototype natin. Dito gumamit tayo ng breaker. Nagsisilbi din siyang pinaka-switch ng ating machine. So, kaya tayo may breaker in case na magkameron ng short circuit sa loob, mamamatay ng kanya yung machine natin. Dito naman sa taas, itong dalawang ito tsaka ito, ay 12 volts DC motor siya na merong gear reduction na kasama. So itong bilog nito, itong medyo dark sa baba, ito yung kanyang gearbox. Ang speed nito ay 66 RPM. Itong dalawang to. Tapos dito, ito yung mga block na to ay PETG din na ginamit natin para magkameron ng taklob tsaka holder yung ating container. So itong container natin ay 304 stainless. Ito, tsaka ito. Itong part na to, itong pinaka parang cone or pansalo, PETG din yung ginamit nating material. Tapos custom design siya. Tapos ang nasa loob nito ay tawag doon, screw conveyor. Ganito yung itsura ng screw conveyor natin. Ito, hindi kasi siya natapos i-print, kaya nag-print ulit ako ng panibago. Tapos dito sa dulo, meron tayong motor which is 45 RPM. Dito sa kabilang side, naglagay tayo dito ng bearing para mas maganda yung ikot ng screw conveyor natin. So, identical lang tong side na to at side na to. Dito naman, meron tayong, ito yung pinaka-weighing scale natin, itong part na to. Mula dito sa white na to, at itong pan na to. Dito, meron tayong load cell. Ito yung load cell natin. Ito. 100 grams yung kanyang capacity. Kaya 100 grams yung capacity yung inilagay natin para mas accurate yung reading sa mas mabababang tinitimbang or kinikilo. Kasi kung maglalagay tayo ng 1 kg, mas mataas yung difference na makukuha natin or mas malaki yung pagkakaiba sa timbang na inilagay natin kaysa sa nakukuha sa dyan natin. Pero kahit di nyo na sabihin siya, sabihin nyo na lang ay 100 grams yung
load cell na nilagay natin. So, meron tayo mabibiling 1 kg, 5 kg at 10 kg hanggang matataas pa. Pero, ito yung kailangan natin. Tapos dito, meron tayong weighing pan. Itong parang white na to na parang medyo triangle na, ewan, basta. Ganyan yung shape niya. Tapos dito, itong mga white na to, mga connector siya. Ito yung servo motor natin. Yung servo motor natin siya yung tataas baba, yung nagtitil, yan, nagaganan dito sa ating weighing pan para maganon siya. Yan. Pag gumanon siya, bababa na yung mga tsaa natin papunta dun sa tibag. Tapos itong part na to, holder siya nitong ating servo motor para mapakapit or malagyan natin siya ng may connect natin siya dito sa ating mismong prototype. Yan. Ito naman mga wire naman siya. Ito yung likod ng ating button sa harap. Itong part na to, limit switch ang tawag sa kanya. Okay. Ito yung itsura ng funnel sa loob. Hindi pa siya nakafix para may i-adjust pa natin. Pero kung okay na sa inyo yung performance last time, pwede ko na siyang i-fix. Tapos ito yung itsura ng proximity sensor natin sa loob. Ano po bang natin di-discuss? Ito yung exhaust fan natin, 120 mm yung kanyang sukat. Tapos 12 volts yung supply niya. Dito naman tayo. Ito yung power supply natin, 12 volts, 30 amps yung kanyang rating. Dito meron tayong step down back converter. Mula sa 12 volts, ginagawa natin siyang 5 volts para masupplyan itong ating Arduino, yung HX711. Parang ganun. Hindi ko tanda. Check ko na lang mamaya. 5 volts din yung kanyang supply, pati itong ating servo driver. Same lang dito mga sensor natin ay mga 5 volts din sila. Tapos ito mga motor driver, ang operating voltage niya ay 5 volts din. So dito tayo sa servo driver. Itong servo driver ay siya yung parang nagko-control sa ating mga servo motor. Isa dito, tapos dalawa dun sa harap. Pag wala kasi nitong servo driver, nakarekta tayo lagi kay Arduino. Pero minsan nagkukulang yung current ni Arduino para mapagana ng ayos yung mga servo driver natin. Ang nangyayari ay nagkakameron ng parang fluctuation na hindi gumagana ng ayos yung mga servo motor natin. Kaya gumagamit kami nitong servo driver. Tapos dito sa mga part na to, hindi to lahat ay servo motor. Ito lang, tatlong to. Ito mga to ay kumukuha lang tayo ng supply na 5 volts papunta sa iba't ibang components kagaya ng sensor, Arduino, tsaka mga motor driver, tsaka yung relay natin. So dito naman, kagaya ng sabi ko kanina, HX711, ang function naman niya ay ina-amplify niya yung signal mula dito kay load cell papunta sa kanya, tapos dinadala naman niya kay Arduino. Yun yung kanyang trabaho. Tapos dito meron tayong mga motor driver. Ang ginagawa niya ay siya yung kumokontrol sa pag-on at off ng mga motors natin. Tapos at the same time, pwede natin kontrolin yung speed ng ating mga motors. So dito, may mga motor natin, hindi siya 100% na nakasagad yung speed. Meron tayong mga motors dyan na sa around 75-60% lang yung kanyang speed na ginagamit natin. Tapos dito, ano pa ba? Dito naman sa relay natin, ang pinapagana natin dito ay yung ilaw sa harap, yung pagka-ongoing yung process, tsaka itong buzzer na to. Tapos, ang kanyang operating voltage ay 5 volts din, pero yung mga nadaan sa kanya ay 12 volts. Ito, 12 volts yung buzzer natin, tsaka 12 volts din yung ilaw natin sa labas. Same siya dito na 12 volts din yung mga pinapasok natin voltage dito. Pero iba-iba yung nalabas na voltage. Kagaya dun sa harap, ang tanda ko ay 10 volts lang. So, yun yung pinagkaiba ng relay natin sa motor driver. Ang ginagamit natin dito ay yung PWM, pulse width modulation, kung di ako nagkakamali, para mabago natin yung speed ng mga motor natin. Depende sa kung ano yung ating kailangan.
So, dito yung buzzer natin, indicating na tapos na yung process para meron tayong additional na warning or reminder na tapos na yung process na ating prototype. So, dito meron naman tayong Arduino Mega. Ayan. Ito yung sinuggest ko nung una kaysa gumamit tayo ng anong tawag doon? PLC. Yan. So, base naman doon sa napag-usapan natin dati, last time, sa process, tingin ko naman ay kakayanin. Kaya, yun yung sinuggest ko. Kaya, ayun, yun ginamit natin, which is okay naman, gumana naman ng ayos yung ating prototype. Dito naman, gumamit ako ng cable tray para hindi masyadong makalat yung wiring natin. Tapos, mas madali din siyang i-troubleshoot in case na magkameron ng problema. Madaling makita natin kung saan susunsunin yung mga wire or kung saan sila mga papunta. So, dito sa likod na to, may cover pa naman tayo na doon lang sa loob nakatago. Same color lang din siya nito, tapos puro screw siya. Ang reason ko kaya screw yung ginagamit ko sa mga likod ng panel box ay para hindi siya mabuksan agad ng mga users or ng beneficiary. Kasi maaring pag binuksan nila to, kung ano yung magalaw nila sa loob, malaki yung chance na hindi na to gagana ng ayos. So, yun lang yung ating kabuuan ng prototype. Ako may tanong kayo, message nyo lang ako sa GC natin. Yun lang. Bye.